Kumusta po kayo mga minamahal naming taga-subaybay at maligayang pagbabalik sa ating channel ng mga kwentong pumupukaw sa puso. Sabi nila, ang isang pangako ay isang salitang hindi dapat binabali. Isang sinumpaang kasunduan na pinagtitibay ng pag-ibig at panahon. Pero paano kung ang pangakong binitawan sa harap ng Diyos sa isang hardin na dapat sana'y maging saksi sa walang hanggang pagmamahalan, ay bigla na lang gumuho na parang isang kastilyong buhangin? Ito ang kwento ni Alonsina. At nagsisimula ang lahat sa isang hardin kung saan namatay ang kanyang mga pangarap. Napakaganda ng araw. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Alonsina habang pinagmamasdan ang ginintuang sinag ng araw na tumatagos sa mga dahon ng kalachuchi sa hardin ng panalangin. Nakasuot siya ng puting trahe de boda. Ang mamahaling tela ay marahan na yumayakap sa kanyang katawan. Bawat detalye, mula sa pinong burda hanggang sa maliliit na perlas na nakatahi dito, ay pinili ng may pag-iingat. Perpekto. Lahat ay dapat perpekto. Ngunit ang perpektong damit pangkasal ay nakapatong sa isang katawang hindi na perpekto. At sa ilalim ng magarbong bestida, ang dalawang paa niya ay nananatiling walang buhay sa ibabaw ng bakal na footrest ng kanyang wheelchair. Isang malamig na hangin ang dumampi sa kanyang balat. 3 oras na lang bago ang seremonya. Dapat ay nasa loob na siya ng simbahan kasama ang kanyang mga abay. Nag-aayos para sa pinakamahalagang araw ng kanyang buhay. Ngunit heto siya, mag-isa sa hardin, naghihintay. Naghihintay sa isang tawag mula kay Gideon, ang kanyang mapapangasawa. 1 oras na ang nakalipas mula nang huli silang mag-usap. Sabi ni Gideon ay may kailangan lang itong asikasuhin. Isang emergency. Sa negosyo. Huwag daw siyang mag-alala. Ngunit hindi mapakali ang puso ni Sina. May kung anong nanunuot na lamig sa kanyang dibdib. Isang kaba na hindi niya maipaliwanag. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa screen ng telepono. Ang kanyang mukha, kahit na pinakinis ng kolorete, ay hindi maikubli ang bakas ng pag-aalala. Ito na ba yon? Ang katotohanan na pilit niyang winawaksi sa kanyang isipan. Hindi. Mahal siya ni Gideon. Mahal na mahal. Paulit-ulit na sinabi iyon ng lalaki sa kanya. Kahit pa pagkatapos ng aksidenteng bumago sa kanilang buhay. Isang gabi ng walang ingat na pagmamaneho. Isang madulas na kalsada at sa isang iglap, ang kanyang mga binti ay kinuha sa kanya. Pero sabi ni Gideon, kahit hindi ka na makalakad, ikaw pa rin ang babaeng pakakasalan ko. Magkasama nating haharapin ito. Iyon ang pangakong pinanghahawakan niya. Muling nag-vibrate ang telepono sa kanyang kandungan. Sa pagkakataong ito, pangalan na ni Gideon ang lumitaw sa screen. Isang malaking buntong hininga ng ginhawa ang kumawala mula sa kanyang mga labi. Gideon, mahal! Sagot niya. Pilit na pinasasaya ang kanyang boses. Nasaan ka na? Nag-aalala na ako. Katahimikan, tanging ang marahang pagsagit-sit ng linya ang kanyang naririnig. Gideon? Sina? Ang boses nito sa kabilang linya ay malamig, walang emosyon, parang boses ng isang estranghero. Agad na nanlamig ang mga kamay ni Alonsina. I'm sorry, sabi ng lalaki. Ang dalawang salitang yon ay parang mga punyal na tumusok sa kanyang puso. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig niyang tanong. Hindi ko kaya, Sina. Hindi ko to kaya. Ang alin? Ang kasal? Gideon, nagbibiro ka ba? Nakabihis na ako. Ang mga bisita. Kinansela ko na. Putol nito sa kanya. Pinaalis ko na ang mga tao. Sinabi kong may biglaang emergency sa pamilya. Parang gumuho ang mundo ni Alonsina. Bawat salita ni Gideon ay parang isang malakas na sampal. Bakit? Akala ko ba? Sabi mo, sinubukan ko, Sina.
Maniwala ka. Sinubukan ko. Paliwanag ni Gideon. Ang boses ay nanatiling walang kabuhay-buhay. Pero sa tuwing tinitingnan kita sa wheelchair na yan, hindi ikaw ang nakikita ko. Hindi ito ang buhay na pinangarap ko. Hindi ito ang pinangarap natin. Gideon, pakiusap. Pagmamakaawa niya, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Huwag mong gawin to sa akin. Mahal kita. Pasensya na, Alonsina. Pero mas hindi ko kayang harapin ang mga tanong at awa sa mata ng mga tao habang buhay. I deserve someone whole. Someone whole. Isang taong buo. Iyon na iyon. Ang mga salitang iyon ang tuluyang pumatay sa kung anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Ang tawag ay naputol. Nabitawan niya ang telepono. Ang tunog ng pagbasag nito sa sementadong daanan ay halos hindi niya narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib at ang ugong sa kanyang mga tainga. Ang kahihiyan, ang sakit, ang pagtataksil. Lahat ay sabay-sabay na dumagan sa kanya. Yumuko siya. Ang mga balikat ay nayanig sa mga hikbing, hindi niya na mapigilan. Ang puting belo na dapat sanay sa gisag ng kalinisan ay naging kanyang kanlungan. Itinago ang kanyang durog na mukha mula sa isang mundong biglang naging napakalupit. Sa di kalayuan, sa likod ng isang malaking puno ng akasya, isang lalaki ang nakatayo, saksi sa lahat. Si Silakbo Alpas. Dumalaw lang sana siya sa puntod ng kanyang ina, na naroon din sa compound ng simbahan. Nakatayo si Silakbo sa likod ng puno. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa magkabilang gilid. Ang isang bahagi ng kanyang isip ay nagsasabing, umalis na lang siya. Huwag makialam. Bawat tao ay may sariling laban at wala siyang karapatang pumasok sa pinakamadilim na sandali ng buhay ng isang estranghera. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging nasugatan at minsan na ring iniwan, ay hindi kayang iwan ng babae ng mag-isa. Dahil sa mga hikbi nito, narinig niya ang alingaw-ngaw ng sarili niyang nakaraan. Sa mukha nitong nababalot ng belo, nakita niya ang anino ng sarili niyang pagkawasak. 5 taon na ang nakalipas, ngunit ang sakit ay sariwa pa rin na parang kahapon lang. Naalala niya ang araw na umalis si Lira, ang kanyang asawa. Walang sigawan, walang away. Tanging ang malamig na tunog ng maletang isinasasara at ang mga huling salita nito. Hindi ko na kaya, Bo. Masyadong mabigat. Mabigat. Katulad ng narinig niyang sinabi ng lalaki sa telepono kanina. Hindi niya kayang talikuran ng babae. Hindi pwede. Dahan-dahan siyang humakbang palapit. Ang bawat yapak ay maingat na parang lumalakad palapit sa isang sugatang usa. Huminto siya ilang talampakan mula sa wheelchair. Miss, ayos ka lang ba? Ang tanong ay lumabas na mas garalgal kaysa sa inaasahan niya. Nag-angat ng mukha ang babae. Ang mamahaling kolorete ay kumalat na sa kanyang pisngi, humalo sa agos ng kanyang mga luha. Ang mga mata nito, puno ng gulat at sakit, ay tumitig sa kanya. May bahid ng galit dito. Umalis ka na. Sigaw nito. Ang boses ay basag. Gusto kong mapag-isa. Hindi gumalaw si Silakbo. Sa halip, marahan siyang umupo sa isang batong upuan na nasa tapat nito. Nag-iwan ng sapat na espasyo sa pagitan nila. Hindi siya nagsalita. Hinayaan lang niya ang katahimikan na mamagitan sa kanila. Isang katahimikang nagsasabing, nandito lang ako. Hindi ako aalis. Lumipas ang ilang minuto. Ang mga hikbi ng babae ay unti-unting humina at naging mga impit na pagtangis na lang. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa'yo, mahinang sabi ni Silakbo. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa isang nalantang bulaklak sa di kalayuan. Pero alam ko ang pakiramdam ng maiwan dahil isa kang pabigat. Biglang napatigil sa pag-iyak si Alonsina. Tumingin siya sa lalaki. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Nagpatuloy si Silakbo.
Ang bawat salita ay may bigat ng karanasan. Ang asawa ko, iniwan niya ako. Iniwan niya kami ng anak ko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. May epilepsy ang anak ko, si Muni. 6 na taong gulang pa lang siya. Nung una, okay naman ang lahat. Pero habang lumalaki siya, habang dumaralas ang atake niya, unti-unting nagbago ang lahat. Huminga siya ng malalim. Isang araw, pag-uwi ko galing trabaho, wala na siya. May isang sulat lang sa ibabaw ng mesa. Sabi niya, mahal niya kami. Pero hindi niya kayang isakripisyo ang buong buhay niya sa pag-aalaga. Masyado daw mabigat. Sa wakas, tiningnan ni Silakbo si Alonsina, diretso sa mga mata nito. Walang awa sa kanyang tingin, tanging pag-unawa. Kaya, naiintindihan ko. Ang sakit ng marinig na para sa taong mahal mo, isa ka lang malaking abala. Parang may bumigay sa loob ni Alonsina. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang gumuho. Ang lalaking ito, ang estrangherong ito, ay binigkas ang mga salitang hindi kayang sabihin ng kanyang mga kaibigan o pamilya. Hindi siya binigyan ng mga payo o mga salitang magpakatatag ka. Sa halip, ibinahagi nito ang sarili nitong sugat. Paano? Paano mo na kaya? Iyon na lang ang naibulong ni Alonsina. Hindi ko alam. Tapat na sagot ni Silakbo. Siguro isang araw na lang, gigising ka at magpapasya kang bumangon. Hindi para sa sarili mo, kundi para sa taong mas nangangailangan sa'yo. Sa kaso ko, ang anak ko. Tumayo na si Silakbo. Kinuha niya ang kanyang pitaka at mula roon ay kumuha ng isang maliit na business card. Maingat niyang inilapag ito sa kandungan ni Alonsina sa ibabaw ng mamahaling tela ng bestida. May maliit akong kapihan malapit dito, sabi niya. Kapihan ginhawa. Lumakad na siya palayo. Ngunit bago tuluyang makaalis, huminto siya at lumingon. Kung kailangan mo ng lugar para mag-isip o kahit para lang hindi mag-isa, bukas kami. At tuluyan na siyang umalis. Naiwan si Alonsina na mag-isa sa hardin. Ang araw ay unti-unti nang bumababa. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pag-iisa ay hindi na kasimbigat ng kanina. Sa gitna ng pagkawasak, sa ibabaw ng kanyang damit pangkasal na hindi na maisusuot sa altar, naroon ang isang maliit na piraso ng karton. Kapihan ginhawa. Silakbo Alpas, proprietor, pinulot niya ito. Ang mga daliri niya ay nanginginig pa rin, ngunit habang hawak niya ang card, isang maliit na kislap, isang napakaliit na kislap ng pag-asa ang nagsimulang sumibol sa kanyang puso. Ilang linggo ang lumipas para kay Alonsina. Ang mga araw na yon ay isang mahabang panaginip na puno ng dilim. Ang magarbong trahe de boda ay nakatago na sa ilalim ng kama, isang paalala ng isang buhay na ninakaw sa kanya. Ang kanyang silid ay naging kanyang kulungan at ang mga bintana ay nagsilbing harang sa isang mundong tila nang huhusga sa bawat niyang galaw. Ngunit sa ibabaw ng kanyang maliit na mesa, naroon ang business card, isang maliit na piraso ng pag-asa. Araw-araw, tinititigan niya ito, binabasa ang mga salitang nakasulat. Kapihan ginhawa, ginhawa. Iyon ang kailangan niya. Isang umaga, sa wakas, tinipon niya ang lahat ng kanyang lakas. Ang pag-ikot pa lang ng mga gulong ng kanyang wheelchair, palabas ng pinto, ay parang isang malaking tagumpay. At ngayon, heto siya, nasa tapat ng isang maliit na kapihan na may pangalang nangangako ng kapayapaan. Ang kapihan ginhawa ay simple lang. Gawa sa kahoy ang karamihan ng gamit, may mga halaman na nakasabit sa bawat sulok at ang amoy ng bagong timplang kape ay tila isang mainit na yakap. Huminga siya ng malalim bago maingat na itinulak ang pinto. Ang tunog ng maliit na kampanilya sa itaas ng pinto ang sumalubong sa kanya.
Ilang mga customer ang napatingin sa kanyang direksyon. Agad niyang naramdaman ang pamilyar na hiya, ang pakiramdam na lahat ng mata ay nakatutok sa kanyang kapansanan. Ngunit bago pa siya makapag-isip na umatras, isang boses ang pumukaw sa kanya. Dumating ka. Sisilakbo. Nakatayo ito sa likod ng counter, nakasuot ng isang simpleng itim na t-shirt at isang brown na apron. Ang ngiti sa mga labi nito ay hindi pilit, hindi rin puno ng awa. Ito ay isang nangiting totoo. Bago pa makasagot si Sina, isang maliit na ulo ang sumilip mula sa likod ng hita ni Silakbo. Isang pares ng malalaki at bilugang mga mata ang matamang nakatitig sa kanya. Ito siguro si Mooney. "Hi!" mahinang sabi ni Sina. Isang maliit na ngiti ang pilit niyang pinisil. Nagtago ulit ang bata sa likod ng kanyang ama. Ngunit ilang sandali lang, dahan-dahan itong lumabas muli. May hawak itong isang pirasong candy na nakabalot sa kulay rosas na plastic. Maingat itong lumapit kay Sina at walang imik na iniabot ang candy. Natigilan si Sina. Tinanggap niya ang maliit na regalo. "Salamat," bulong niya. At sa pagkakataong yon, ang kanyang nangiti ay naging totoo. Isang tunay na ngiti, ang una sa loob ng maraming linggo. Itinuro ni Silakbo ang isang mesang bakante sa may bintana. "Doon ka muna. Ihahanda lang kita ng espesyal." Hindi nagtagal, bumalik si Silakbo na may dalang isang tasa ng mainit na kape. Ang amoy nito ay matapang at may pahiwatig ng chocolate. "Barako ginhawa," sabi ni Silakbo habang inilalapag ang tasa. "Espesyal na timpla ng bahay. May tapang para bigyan ka ng lakas. Pero meron ding ginhawa sa huli." Tumingin si Sina sa mga mata ni Silakbo at naintindihan niya. Ang kapeng ito ay higit pa sa isang inumin. Ito ay isang mensahe. Habang dahan-dahan niyang hinihigop ang kape, tahimik lang silang nagmamasid kay Mooney na naglalaro ng kanyang mga Crayola sa isang sulok. Ang katahimikan sa pagitan nila ay komportable. Walang mga tanong tungkol sa nakaraan. Walang mga salitang puno ng pagkaawa. Nakatitig si Sina kay Mooney sa paraan ng pagnguso ng labi nito habang nagkukulay sa kislap ng mga mata nito sa tuwing makakatapos ito ng isang guhit. May kung anong puwersa ang nagtulak sa kanya. Kumuha siya ng isang paper napkin at isang ballpen mula sa kanyang bag at nagsimula siyang gumuhit. Ang kanyang mga kamay ay gumalaw ng may sariling isip na parang matagal na itong sabik na makabalik sa dati nitong ginagawa. Mga guhit na mabilis ngunit tiyak. Sa loob lang ng ilang minuto, ang dating blangkong napkin ay nagkaroon ng buhay. Naroon ang imahe ng isang batang babae na seryosong nagkukulay. Ang buong mundo nito ay nakasentro sa hawak na Crayola. Nang matapos siya, hindi niya namalayan na si Silakbo pala ay tahimik na nakatayo sa kanyang tabi. Pinapanood siya. Wow! Iyon lang ang nasabi ni Silakbo. Puno ng paghanga ang boses. Kinuha nito ang napkin. "Hindi mo lang siya iginuhit, Sina. Nahuli mo ang diwa niya." Isang mainit na pakiramdam ang gumapang sa puso ni Sina. Ang papuring iyon na nagmula sa isang taong halos hindi niya kilala ay mas may bigat kaysa sa lahat ng mga salitang narinig niya kay Gideon. Dahil nakita ni Silakbo hindi ang babaeng lumpo, kundi ang artistang nasa loob niya. Nag-angat siya ng tingin para magpasalamat, ngunit ang mga mata nila ay nagtagpo at sa isang saglit, parang huminto ang oras. Acoustic guitar melody swells with a hint of romance. Oras na para umalis. Habang itinutulak ni Sina ang kanyang wheelchair papunta sa pinto, lumingon siya kay Mooney. "Bye, Mooney. Salamat sa candy." Ngumiti ang bata. Ngunit habang naghahanda si Sina na umalis, isang bagay ang nangyari. Music stops abruptly.
Sound of a crayon dropping on the floor. Ang hawak na krayola ni Muni ay biglang nalaglag. Ang katawan ng bata ay nanigas. At ang mga mata nito ay tumitig sa kawalan, blangko. Muni! Mahinahon, ngunit mabilis na sabi ni Silakbo. Agad nitong nilapitan ng anak. Inilagay sa sahig sa isang ligtas na posisyon at sinigurong walang anumang bagay na malapit dito na maaari nitong ikasugat. Hinawakan niya ang kamay nito, bumubulong ng mga salitang pampakalma. Nandito lang si Daddy, anak. Lilipas din iyan. Nakatayo si Alonsina sa may pinto, parang napako sa kanyang kinatatayuan. Nanlalamig ang kanyang mga kamay. Lahat ng init at pag-asa na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng malamig na katotohanan. Nakikita niya ngayon, malinaw na malinaw. Ito ang gabi-gabing katotohanan ni Silakbo. Ito ang pabigat na tinutukoy nito. Ito ang dahilan kung bakit siya iniwan ng kanyang asawa. At sa unang pagkakataon, naintindihan ni Sina ang bigat ng mundong pinapasan ng lalaking nag-alok sa kanya ng isang tasa ng ginhawa. Ang insidenteng iyon ay maaaring naging katapusan. Sa sandaling iyon, maaaring tumalikod na si Alonsina at hindi na bumalik pa tulad ng ginawa ng iba. Ngunit hindi. Ang insidenteng iyon ay naging isang simula. Ang simula ng isang pagtitiwalang unti-unting nabubuo sa pagitan ng dalawang pusong minsan ng sinugatan ng paglisan. Sound of a pencil sketching on paper. Soft cafe ambience in the background that fades as the scene becomes more intimate. Naging isang ritual na ang pagpunta ni Sina sa Kapihan Ginhawa tuwing hapon. Dala ang kanyang sketchbook at mga lapis, uupo siya sa paborito niyang mesa sa may bintana. Si Muni naman, pagkatapos ng klase, ay tatakbo palapit sa kanya, ipapakita ang kanyang mga drawing at uupo sa tabi niya. Masayang ginagaya ang bawat guhit ni Tita Sina niya. At si Silakbo, mula sa likod ng counter, ay tahimik na magmamasid. Ang dating lungkot sa mga mata ng kanyang anak ay napalitan ng kislap. Ang dating tahimik na kapihan ay nagkaroon ng bagong buhay. At ang dating nakapinid niyang puso ay unti-unti nang nagbubukas. Isang gabi, matagal nang sarado ang kapihan. Tapos nang maglinis si Silakbo at pauwi na sana si Sina. Ngunit isang malakas na ulan ang biglang bumuhos na parang ibinuhos mula sa langit. Mukhang hindi ka muna makakaalis, sabi ni Silakbo, nakatingin sa labas. Okay lang, sagot ni Sina. Ang kanyang tingin ay nasa blangkong pahina ng kanyang sketchbook. Nakatulog na si Muni sa maliit na sofa sa isang sulok. Ang tanging ilaw na lang na bukas ay ang maliit na lamp sa ibabaw ng counter at ang tanging tunog ay ang pagpatak ng ulan sa bubong na yero. May gusto akong ipakita sa'yo, biglang sabi ni Silakbo. Pumunta siya sa isang maliit na cabinet sa ilalim ng counter at kumuha ng isang luma at maalikabok na sketchbook. Iba ito sa sketchbook ni Sina na laging bago. Ito ay mukhang gamit na gamit. Ang mga pahina ay medyo naninilaw na. Dahan-dahan niya itong inilapag sa mesa ni Sina. Binuklat ito ni Sina. Ang mga pahina ay puno ng mga drawing, mga sketch ng mga bulaklak, mga tanawin, at mga mukha ng tao na puno ng buhay. Ang mga guhit ay maganda at puno ng talento. Ang ganda! Bulong ni Sina. Sinong gumawa nito? Si Lira, sagot ni Silakbo. Ang dati kong asawa, mangarap din siyang maging isang pintor. Tiningnan ni Sina si Silakbo. May lungkot sa mga mata nito, ngunit hindi kapaitan. Magaling siya. Oo, sabi ni Silakbo. Pero sumuko siya. Sabi niya, hindi pwedeng pagsabayin ang pagiging ina at ang pagiging artista. Isang kirot ang naramdaman ni Sina. Alam ko ang pakiramdam na yan. Mahina niyang sabi, halos pabulong. Tumingin siya sa sarili niyang mga kamay.
na nakapatong sa ibabaw ng kanyang sketchbook. Bago ang aksidente, ipinagpalit ko ang pangarap ko para kay Gideon. Tumigil ako sa pagpipinta para maging perpektong asawa ng isang negosyante. Akala ko, iyon ang tama. Akala ko, sapat na ang pag-ibig niya. Napatingin si Silakbo sa kanya, puno ng pag-unawa. Nagpatuloy si Sina. Ngayon, natatakot akong subukan ulit. Paano kung wala na? Paano kung kinuha na rin ng aksidente ang talento ko kasama ng mga binti ko? Umiling si Silakbo. Kinuha niya ang napkin na ginuhitan ni Sina noong unang araw. Palagi niya itong dala sa bulsa ng kanyang apron. Huwag mong sabihin yan. Noong iginuhit mo si Muni, hindi lang basta mukha ang nakita ko. Nahuli mo ang kaluluwa niya, ang diwa niya. Iyon ay isang bagay na hindi kayang gawin ng kahit sino lang. Sina, iyon ay isang regalo. Ang paraan ng pagbigkas niya sa pangalan niya ay nagdulot ng kakaibang kilig sa puso ni Sina. Huminga ng malalim si Silakbo, tila may inilalabas na mabigat na dalahin. Alam mo, ang totoong dahilan kung bakit umalis si Lyra, hindi lang dahil sa sakit ni Muni. Isang gabi, sinabi niya sa akin ang mga salitang hinding-hindi ko malilimutan. Nagangat ng tingin si Sina, naghihintay. Sabi niya, masyado daw akong naging mabuting ama. Mapait na sabi ni Silakbo. Na sa sobrang pag-aalaga ko kay Muni, sa sobrang pagtutok ko sa kanya, wala nang natirang lugar para kay Lyra. Pakiramdam niya, naging anino na lang siya sa sarili naming pamilya. Ako daw ang nagtulak sa kanya palayo. Ang pag-amin na iyon ay mas mabigat kaysa sa anumang kwento ng paglisan. Ito ay isang sugat na puno ng pagdududa sa sarili. Hindi iyon totoo, mariing sabi ni Sina. Pero paano kung totoo? Tanong ni Silakbo. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Paano kung ang pagmamahal ko nakakasakal pala? Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan nila ay biglang nawala. Inabot ni Sina ang kamay ni Silakbo na nakapatong sa mesa. Ang kanyang haplos ay magaan ngunit puno ng kahulugan. Ang pagmamahal na nakita kong ibinibigay mo kay Muni, iyon ang pinakapuro at pinakatotoong pagmamahal na nakita ko sa buong buhay ko. Sabi ni Sina, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matatag. Ang buwan ay sumilip mula sa likod ng mga ulap. Ang sinag nito ay pumasok sa bintana ng kapihan, tinatanglawan ang kanilang mga mukha. Dahan-dahang inilapit ni Silakbo ang kanyang mukha sa mukha ni Sina. Ang kanyang tingin ay bumaba mula sa mga mata nito patungo sa mga labi. Ang kanyang hinlalaki ay marahang humaplos sa pisngi ni Sina. Ang hangin sa pagitan nila ay biglang bumigat sa mga salitang hindi kayang bigkasin. Sina, bulong niya. Po, sagot niya pabalik nang malapit na maglapat ang kanilang mga labi. Sound of powerful headlights turning on, followed by the screech of tires on a wet road, then silence. Isang nakakasilaw na liwanag ang biglang bumuhos sa salaming bintana, nagmumula sa isang mamahaling sasakyan na huminto mismo sa tapat ng kapihan. Pareho silang napapikit sa silaw. Ang mahikang sandali ay biglang nabasag. Sound of a car door slamming shut, followed by firm, deliberate footsteps approaching. Sumunod ang tatlong malalakas at tiyak na katok sa salaming pinto. Napatingin si Sina at Silakbo sa isa't isa. Ang kanilang mga puso ay sabay na kumabog ng mabilis, hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa paparating na panganib na pareho nilang nararamdaman. May mga pinto na hindi na dapat pang buksan. May mga nakaraan na dapat manatili na lamang sa nakalipas. Ngunit paano kung ang nakaraan mismo ang kakatok sa iyong pinto? Dala ang isang pangakong maaaring magbago sa lahat. Sound of the door unlocking and creaking open. Pinunasan ni Silakbo ang kanyang mga kamay sa kanyang apron bago dahan-dahang binuksan ang pinto.
Si Sina naman ay naiwan sa mesa, ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Kilala niya ang tunog ng kotseng iyon. Kilala niya ang bigat ng mga yabag na yon. Nang bumukas ang pinto, tumambad sa kanila ang isang figura na tila hindi nabibilang sa simpleng mundo ng kapihan ginhawa. Si Gideon Ilustre. Nakasuot ito ng isang mamahaling itim na coat. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay at ang kanyang sapatos ay kumikinang kahit sa madilim na ilaw. Ang kanyang presensya ay agad na pinuno ang maliit na espasyo. Dala ang isang hanging malamig at banyaga. "Gideon," nasabi na lang ni Sina. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Hindi pinansin ni Gideon si Silakbo. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatuon kay Sina, na parang sila lang ang tao sa silid. Isang ngasang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting pamilyar kay Sina. Isang ngiting ginagamit niya kapag nakukuha niya ang gusto niya. "Hello, Alunsina," bati nito. Ang boses ay malambing ngunit may diin. "You look well." Lumakad ito palapit sa mesa. Ang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa. Huminto ito sa tapat ni Sina. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa, hanggang sa wheelchair na kinauupuan niya. "Anong ginagawa mo dito?" Matigas na tanong ni Sina. "Nandito ako para sa'yo," sagot ni Gideon, na parang iyon ang pinakasimpleng bagay sa mundo. "Nandito ako para itama ang pagkakamali ko." Tumayo si Silakbo sa pagitan nila. "Sarado na kami," sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit matatag. Sa wakas ay tiningnan ni Gideon si Silakbo. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa na may bahid ng pagmamaliit sa kanyang mga mata. "At sino ka naman?" "Hindi na yan mahalaga. Kailangan mo nang umalis." Hindi pinansin ni Gideon ang sinabi ni Silakbo. Muli niyang ibinalik ang kanyang atensyon kay Sina. Lumuhod siya sa harap nito, isang bagay na hindi niya kailanman ginawa noon. "Sina mahal, patawarin mo ako. Naging duwag ako. Naging tanga ako. At sa bawat araw na lumipas, pinagsisihan ko ang ginawa ko." Hindi makapaniwala si Sina sa kanyang naririnig. Ang mga salitang matagal na niyang gustong marinig ay sa wakas ay binibigkas na. Ngunit bakit? Bakit parang wala na itong epekto? Bakit parang nanonood lang siya ng isang eksena sa pelikula? "Tapos ka na ba?" Malamig na tanong niya. Ngumiti lang si Gideon. Alam kong hindi sapat ang mga salita. Tumayo ito at kinuha ang isang mamahaling leather briefcase na dala nito. Inilapag niya ito sa mesa at binuksan. Sa loob, naroon ang isang makapal na folder ng mga dokumento, mga brochure ng isang napakamodernong ospital at 2 plane ticket. "Hindi lang ako naparito para humingi ng tawad, Sina," sabi ni Gideon. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. "Naparito ako dala ang isang solusyon." Kinuha niya ang mga dokumento at inilatag sa harap ni Sina. Isang ospital sa Switzerland. Sila ang pinakamagaling sa mundo sa spinal cord injuries. Mayroon silang isang experimental na operasyon, isang bagong teknolohiya. May pag-asa, Sina. May malaking pag-asa na makakalakad ka ulit. Napatitig si Sina sa mga papel. Mga salitang medikal na hindi niya maintindihan. Mga larawan ng mga pasyenteng nakangiting nakatayo mula sa kanilang mga wheelchair. "Binayaran ko na ang lahat." Pagpapatuloy ni Gideon. "Ang operasyon, ang therapy, ang ating titirhan doon sa loob ng 6 na buwan. Lahat. Ang kailangan mo lang gawin ay sumama sa akin." Ang hangin sa loob ng kapihan ay tila naubos. Si Silakbo na nakatayo sa gilid ay parang nabuhusan ng malamig na tubig. Ang pakiramdam ng pagiging maliit at walang silbi ay biglang gumapang sa kanyang pagkatao. Anong laban niya dito? Anong maiaalok niya? Isang tasa ng kape laban sa isang himala. Tumingin si Sina
mula sa mga dokumento patungo kay Silakbo. Nakita niya ang sakit at pagkatalo sa mga mata nito. Nakita niya ang pader na unti-unti na namang itinatayo nito sa paligid ng kanyang puso. Ang alok ni Gideon ay hindi lang isang alok ng operasyon. Ito ay isang bomba. Isang bombang sumabog sa gitna ng munti nilang mundo. Winawasak ang kapayapaan at pag-asang kasisimula pa lang nilang buuin. Kinuha ni Gideon ang mga plane ticket at iwinagayway sa harap ni Sina na parang isang magic trick. "This is your chance to get your life back, Sina," sabi nito sa wikang Ingles na para bang mas may bigat ang mga salita. "Our life back." Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na kapihan. Nakatitig lang si Alonsina. Sa isang banda, ang tiket papunta sa isang pangarap na matagal na niyang isinuko. Sa kabilang banda, ang lalaking nagturo sa kanya kung paano mangarap muli. At sa gitna, siya, wasak, nalilito, at kailangang pumili. Ang sabi nila, ang pinakamalaking kalaban ng pag-ibig ay hindi ang galit, kundi ang takot. Takot na hindi ka sapat, takot na iiwanan ka. At kapag ang takot na yon ay nagsimulang mag-ugat sa isang pusong minsan nang nasugatan, kaya nitong wasakin kahit ang pinakamatibay na pagtitiwala. Sound of the cafe door closing softly. The rain has stopped, leaving only the sound of dripping water outside. Umalis si Gideon, ngunit ang kanyang presensya ay naiwan sa loob ng kapihan ginhawa na parang isang makamandag na hamog na dahan-dahang pumupuno sa bawat sulok. Ang alok niya, ang pangako ng isang himala, ay nakalutang sa hangin sa pagitan ni Sina at Silakbo. Binasag ni Silakbo ang katahimikan, ngunit hindi sa paraang inaasahan ni Sina. Hindi siya tumingin sa kanya. Sa halip, kinuha niya ang baso ni Gideon at dinala ito sa lababo. Sinimulan niya itong hugasan. Nagpunas siya ng mga mesa na malinis na. Inayos niya ang mga upuan na maayos na. Lahat ng kanyang kilos ay tila isang desperadong pagtatangka na ibalik ang normalidad na tuluyan ng nawasak. "Bo!" Mahinang tawag ni Sina. "Gabi na. Baka hinahanap ka na sa inyo," sagot ni Silakbo. Ang kanyang likod ay nakaharap pa rin sa kanya. Ang kanyang boses ay walang emosyon, katulad ng boses ni Gideon sa telepono noong araw na yon sa hardin. Kinabukasan, bumalik si Sina at sa mga sumunod pang araw, ngunit ang init na dati sumasalubong sa kanya ay napalitan ng lamig. Si Silakbo ay naging abala. Palagi siyang may ginagawa. Kung hindi siya nagtitimpla ng kape, naglilinis siya ng counter o nakikipag-usap sa ibang customer. Binabati niya si Sina, tinatanong ang order nito, at inihahatid ang kanyang kape nang may pilit na ngiti. Tinatrato niya si Sina na parang isang ordinaryong parokyano, hindi na isang kaibigan, hindi na isang kung ano man ang namumuo sa pagitan nila. Maging si Muni ay nakaramdam nito. "Daddy, why is Tita Sina sad?" tanong ng bata isang hapon. "Pagod lang siya, anak," sagot ni Silakbo. Ngunit ang kanyang mga mata ay umiiwas. Isang gabi, hindi na natiis ni Sina. Hinintay niyang makaalis ang lahat ng customer. Hinintay niyang maisara ni Silakbo ang pinto. "Bo, mag-usap tayo?" sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag kahit nanginginig ang kanyang mga kamay. Huminto si Silakbo sa pagpupunas ng mesa. "Tungkol saan?" "Tungkol sa atin. Anong problema? Bakit mo ako iniiwasan?" Sa wakas ay humarap ito sa kanya. Ang pagod at sakit sa kanyang mga mata ay hindi na maitago. Dahil dapat piliin mo siya, Sina. Ang mga salitang yon ay tumama kay Sina na parang isang malakas na sampal. Ano? Ang alok niya. "Hindi mo dapat palampasin yon," sabi ni Silakbo. Pilit na pinatatag ang kanyang boses. "Iyon ang pagkakataon mo para makuha ulit ang buhay mo, para makalakad ka ulit."
At paano ka nakakasiguro na yun ang buhay na gusto ko? Galit na tanong ni Sina. Dahil iyon ang tama, iyon ang nararapat sa'yo. Medyo tumaas ang boses ni Silakbo. Isang buong buhay, Sina. Isang normal na buhay. At ano ang alam mo sa kung ano ang normal para sa akin? Dahil alam ko kung anong kaya kong ibigay. Sigaw ni Silakbo pabalik. Ang lahat ng pinipigil niyang sakit at takot ay biglang kumawala. Ano bang laban ko doon, Sina? Kape lang ang maibibigay ko sa'yo. At isang buhay kasama ng anak kong may sakit. Siya kaya niyang ibigay ang mga paa mo. Ang bawat salita ay isang punyal na tumagos sa puso ni Sina. Ang pag-amin nito sa kanyang sariling kakulangan ang mas masakit kaysa sa anumang insulto. Dahil sa sinabi nito, narinig niya ang katotohanan na pilit niyang tinatakasan na sa paningin ng mundo at marahil pati na rin sa paningin ni Silakbo, siya ay isang taong may kulang. Ang mga luha ay nagsimulang tumulos sa kanyang mga pisngi. Kaya ganun, sabi niya, ang kanyang boses ay basag sa galit at pighati. Itinataboy mo ako dahil sa tingin mo hindi ka sapat? O dahil sa tingin mo, ako ang hindi sapat? Hindi yan totoo, Sina. Huwag. Akala ko iba ka. Sigaw ni Sina. Akala ko, noong una tayong magkita sa hardin, nakita mo ako. Ang totoong ako. Hindi ang babaeng lumpo. Pero katulad ka lang din pala niya. Ang nakikita mo lang ay ang wheelchair na to. Mali ka. Hindi ako mali. Mabilis niyang pinaikot ang kanyang wheelchair, humaharap sa pinto. Ang bawat pagtulak niya sa gulong ay puno ng bigat ng kanyang pagkadurog. Huminto siya sa may pinto at lumingon kay Silakbo. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Sige, baka nga tama ka. Sigaw niya ya, ang kanyang huling pananggalang. Baka nga dapat tanggapin ko ang alok niya. Pagkasabi noon, mabilis niyang binuksan ang pinto at lumabas sa malamig na gabi. Naiwan si Silakbo sa gitna ng kanyang kapihan, mag-isa. Ang tunog ng mga gulong ng wheelchair ni Sina na papalayo sa basang kalsada ang tanging kanyang naririnig. Hanggang sa ito ay tuluyang maglaho. Napaupo siya sa sahig, isinubsob ang kanyang muka sa kanyang mga kamay. Nawala na siya. Itinulak niya palayo ang babaeng nagbigay liwanag sa madilim niyang mundo. Dahil sa kanyang sariling takot, tinupad niya ang kanyang pinakamatinding bangungot, ang maiwang mag-isa. Muli. Sa huli, ang lahat ay tungkol sa isang pagpili. Hindi ang pagpili sa pagitan ng tama at mali, kundi ang pagpili sa pagitan ng isang nakaraang puno ng pangako at isang kasalukuyang puno ng katotohanan. Para kay Alonsina, ang pagpiling iyon ay hindi lang tungkol sa kanyang mga paa, kundi tungkol sa kanyang puso. Sound of a car engine idling. Soft city ambience. Nakatayo si Gideon sa tabi ng kanyang mamahaling kotse sa parehong hardin kung saan niya iniwan si Sina. Ito ang lugar na pinili niya para sa kanilang huling pagkikita bago sila umalis. Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa na para bang sigurado na siyang napanalunan na niya ang laban. Dumating si Sina, itinutulak ang kanyang sariling wheelchair. Ang kanyang mukha ay kalmado ngunit determinado. Walang bakas ng luha o pag-aalinlangan. I'm glad you made the right choice. Bati ni Gideon, ngingiti-ngiti. Nakabook na ang flight natin para bukas. Hindi ako sasama sa'yo, Gideon. Diretsong sabi ni Sina. Ang nangiti sa mukha ni Gideon ay unti-unting naglaho. What? Nagbibiro ka ba? This is the chance of a lifetime. Alam ko, sagot ni Sina. Ang kanyang boses ay matatag. At pinag-isipan ko ito. Oo, gusto kong makalakad ulit. Sino ba ang hindi? Pero hindi sa paraang ganito. Hindi kapalit ng pagkatao ko. Anong sinasabi mo? Naguguluhang tanong ni Gideon. Noong una, akala ko, bumalik ka dahil mahal mo ako. Dahil nagsisisi ka.
Paliwanag ni Sina. Ang kanyang mga mata ay matapang na nakipagsukatan ng tingin. Pero mali ako. Hindi ka bumalik para sa akin, Gideon. Bumalik ka para sa sarili mo. That's ridiculous. Hindi ba? Tanong ni Sina. Hindi mo matanggap na pagkatapos mong itapon, may ibang taong nakakita ng halaga sa akin. Hindi mo matanggap na kaya kong maging masaya kahit wala ako sa'yo. Hindi mo ako gustong makuha ulit, Gideon. Ang gusto mo lang ay manalo. Ang katotohanan sa mga salita ni Sina ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Gideon. Wala itong masabi. Samantala, sa kapihan ginhawa, si Mooney ay lumapit sa kanyang ama, natulala at nakatingin sa labas ng bintana. May dala siyang isang papel, ang drawing na ginawa ni Sina para sa kanya nung unang araw. "Daddy?" Mahinang sabi ng bata. "Is Tita Sina living like mommy?" Ang tanong na yon mula sa kanyang inosenteng anak. Ang gumising kay Silakbo mula sa kanyang pagkakatulog. Tiningnan niya ang drawing, ang imahe nila ni Muni, na kinuna ng isang artistang nakakita sa kanilang kaluluwa. At bigla niyang naunawaan ng lahat. Ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pagiging sapat. Ito ay tungkol sa pagiging totoo. At ang pagpapaalam sa babaeng mahal niya dahil sa sarili niyang takot ang pinakamalaking pagkakamali na gagawin niya sa kanyang buhay. "Hindi, anak," sabi niya habang mabilis na hinuhubad ang kanyang apron. "Hindi. Kung may magagawa si Daddy." Music swells, sound of running footsteps. Mabilis siyang tumakbo palabas ng kapihan. Takbo lang siya ng takbo, hindi alintana ang mga taong nababangga niya. Ang tanging nasa isip niya ay ang hardin. Kailangan niyang makarating doon. Sa hardin, tumayo ng tuwid si Gideon. Ang kanyang pagkatalo ay nababalot ng galit. "Fine," sabi niya. "Manigas ka sa wheelchair mo. Mabuhay ka kasama ng pipitsuging barista na yon. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magiging masaya." "Masaya na ako," sagot ni Sina. At sa pagsabi niya noon, naramdaman niya ang bigat na nawala sa kanyang dibdib. Dahil tinuruan niya akong makita ang halaga ko, hindi dahil sa kaya kong gawin, kundi dahil sa kung sino ako. "Sina!" Isang sigaw ang pumunit sa hangin. Pareho silang napalingon. Si Silakbo, hingal na hingal, pawisan, ay tumatakbo palapit sa kanila. Huminto siya sa harap ni Sina. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga salitang hindi niya masabi. Binaliwala niya si Gideon. Lumuhod siya sa harap ng wheelchair ni Sina. "Patawarin mo ako," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Naging duwag ako. Hinayaan kong talunin ako ng takot ko. Pero tapos na yon." Hinawakan niya ang mga kamay ni Sina. "Mahal kita, Alonsina. Mahal kita hindi dahil sa wheelchair mo o kahit wala ito. Mahal kita dahil sa'yo. Mahal ko ang tapang mo, ang talento mo, ang puso mo. At kung papayagan mo ako, gusto kong gugulin ang natitirang bahagi ng buhay ko na mahalin ka. Araw-araw." Ang mga luhang tumulo mula sa mga mata ni Sina sa pagkakataong ito ay hindi na luha ng pighati, kundi luha ng purong kaligayahan. "Mahal din kita, Bo," sagot niya. Sa harap ng lalaking minsan nang dumurog sa kanya, niyakap ni Sina ang lalaking bumuo sa kanya muli. Nagmartsa paalis si Gideon. Ang kanyang sasakyan ay umarangkada ng may galit. Ngunit bago tuluyang pumasok sa kotse, lumingon siya kay Silakbo. "Let's see how long you can handle being a hero," may panunuyang sabi nito. Isang panandaliang anino ng pagdududa ang dumaan sa isipan ni Silakbo. Ngunit nang tingnan niya ang nakangiting mukha ni Sina na nakatingin sa kanya, ang lahat ng pagdududa ay naglaho. Wala nang mas mahalaga pa kaysa sa sandaling iyon. Ang sikat ng araw sa hapon ay dahan-dahang pumapasok sa malaking bintana ng isang maliit na art gallery. Ang pangalan sa labas na nakasulat sa magandang script ay Alonsina's Diwa. Sa loob,
Ang mga pader ay puno ng mga painting, mga obrang puno ng emosyon, kulay at buhay. Sa gitna ng gallery, si Alonsina na nakaupo sa kanyang wheelchair ay matiyagang ginagabayan ang kamay ng isang maliit na batang babae na seryosong nagpipinta sa isang maliit na canvas. "Ayan mo ni, dahan-dahan lang," malamig na sabi ni Sina. "Hayaan mong ang puso mo ang magdikta sa kamay mo." Tumingala si Muni sa kanya. Ang pisngi ay may konting bahid ng asul na pintura. "Like you, Tita Sina?" Ngumiti si Sina at marahang hinaplos ang buhok ng bata. "Oo, anak. Katulad ko." Mula sa may pintuan, tahimik silang pinapanood ni Silakbo. May dala siyang tray na may 3 baso ng palamig. 1 taon na ang lumipas, ngunit sa tuwing nakikita niya ang eksenang ito, ang 2 pinakamamahal niyang babae na magkasama, masaya at payapa, pakiramdam niya ay para itong isang himala. Ang kanyang maliit na kapihan ginhawa ay lumago na, ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa loob ng kanyang puso. Ito ay buo na muli. Lumapit siya. "Break muna, mga artists," nakangiting sabi niya. Masayang kinuha ni Muni ang kanyang inumin. Umupo si Silakbo sa isang bangko sa tabi ni Sina at inabot ang baso nito. "May pupuntahan tayo," sabi niya. "Saan?" tanong ni Sina. "Basta, isang lugar na kailangan nating balikan." Una, dumaan sila sa sementeryo sa compound ng simbahan. Magkahawak kamay sila ni Sina habang si Muni ay nag-aalay ng isang bulaklak sa puntodang ng lola nito. Ito ang unang beses na isinama ni Silakbo si Sina doon. Sa tahimik na sandaling iyon, ibinabahagi niya hindi lang ang kanyang kasalukuyan, kundi pati ang kanyang nakaraan. Isang pagtitiwalang hinding-hindi maibibigay ng kahit anong salapi. Pagkatapos, dinala sila ni Silakbo sa isang pamilyar na lugar, ang Hardin ng Panalangin. Ngunit iba na ito ngayon. Ang dating mga halaman na tila nalulumbay ay mas lunti at mas buhay. May mga bagong bulaklak na namumukadkad at ang hangin ay puno ng halimuyak ng pag-asa. Dito, panimula ni Silakbo, habang si Muni ay masayang naghahabol ng mga paru-paro sa di kalayuan. "Dito sa hardin na to, akala ko katapusan na ng lahat para sa'yo. Dito ko rin naramdaman na matagal nang tapos ang buhay para sa akin." Tumingin siya kay Sina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Pero dito rin pala magsisimula ang lahat. Dahan-dahan, sa harap ng babaeng mahal niya, lumuhod si Silakbo. Kahit na nakaupo ito sa kanyang wheelchair, pinili niyang lumuhod. 1 kilos ng paggalang at wagas na pagsinta. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Hindi ito magara. Nang buksan niya ito, tumambad ang isang simpleng singsing na may maliit na bato. Isang batong kumikinang nang may sarili nitong liwanag, katulad ng babaeng nasa harap niya. "Alonsina luwalhati," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. "Hindi ko maipapangako ang isang perpektong buhay dahil alam nating pareho na walang ganoon. Hindi ko maipapangako na hindi na tayo masasaktan o mahihirapan." Huminga siya ng malalim. "Pero ipinapangako ko na sasamahan kita. Sa bawat pagsubok, sa bawat tagumpay. Hayaan mo akong maging mga paa mo kapag pagod ka na. Hayaan mo akong maging iyong lakas kapag pakiramdam mo ay mahina ka. Hayaan mo akong mahalin ka sa paraang nararapat sa'yo." Ang mga luha ng kaligayahan ay malayang dumaloy sa mga pisngi ni Sina. "Will you marry me, Sina? Maging kasama ka sa hirap at ginhawa." Hindi na niya kailangan pang mag-isip. Ang kanyang puso ay matagal nang nagpasya. Ngumiti siya. Isang ngingiting mas maliwanag pa kaysa sa sikat ng araw. Inilahad niya ang kanyang kamay. "Oo," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-ibig at katiyakan sa hirap at ginhawa. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Alonsina at Silakbo,
Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi sa paghahanap ng isang taong buo, kundi sa pagpiling manatili at buuin ang isa't isa sa kabila ng mga kasiraan. Ang pag-ibig ay isang hardin na kailangang alagaan, diligan ng pag-unawa at patabain ng pagtanggap. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito na aming inihandog para sa inyo. Naway may aral kayong napulot na maaari rin ninyong baunin sa inyong sariling mga paglalakbay. Nais po naming marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang pinakapumatak sa inyong puso? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil binabasa po namin ang bawat isa sa mga yan. Kung nagustuhan nyo ang kwento nila Sina at Bo, isang pindot lang po sa like button ay share sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. At syempre, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, ito na po ang pagkakataon. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat pusong nasugatan ay may kakayahang magmahal muli ng mas malalim at mas makahulugan. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.